Hello mga kamama! Malapit na nga ang pasukan, kaya naghahanda na kami ng mga gamit ng mga anak ko. Kung batang 90s ka, siguradong nagawa mo na rin ng discarding ito. Ang laking tipid din ng mama ko nung ginawa ko to noon. High school na nga pala ang ate namin sa darating na pasukan. Kaya gagamitin ko na ang tipid tips na ginamit ko nung estudyante pa ako noon, na ngayon ay magulang na ako. Para konti na lang yung bibili namin gamit sa ate. Tinanggal ko pala yung yarn na nakatahi sa notebook para matanggal ko yung may mga sulat na. Ang pangit kasi kung pipilasin lang yung papel. Parang ex mo, pangit pag di mo na mahal. Ilang araw bago ko na umpisang tahiin yung notebook. Naghanap pa kasi ako ng pwede kong gamiting karayom. Hindi, tamad ka lang talaga. Hanggang sa nakahanap ako ng paper clip at diniretso ko na lang. Hirap na hirap nga akong ipasok ang clip sa butas. Ay, feeling virgin? Ay, charot. May balot pa kasi yung clip kaya hirap lumabas. Kaya bago ko simulan ng pagtatahi, binalatan ko muna para maging maayos ang pagkakatahi ko. Ang hirap kaya magtahi pag maraming sagabal. Itim na yarn sana ang gagamitin ko. Kaso hindi ko alam kung saan ko nailagay. Kaya puti na lang ang ginamit ko. Ulyanin ka kasi, guys. Tinansya ko na nga lang ang haba ng yarn na gagamitin ko. Para hindi bitin. Ba't parang ibang bitin na sa isip ko? Kinapalan ko nga ang unang notebook na tatahiin ko para subject niya na math. Siyempre, maraming solving problem ang subject na yon. Ay, pili expert ang mama mo, guys. Batang 90s eh. Nagamit na niya ang Menos technique niya. Seryoso na nga ako nagtatahi ng notebook na parang nagtatahi lang ng brief ng asawa ko. Charot. Ramdam ko na ang pagod kahit isa pa lang ginagawa ko. Gusto ko nang humiga at matulog na lang. May mga buntis talaga na gusto lagi nakahiga at tamad na tamad. Buntis nga pala ako sa pangatlong baby namin. Natapos ko na din ang unang notebook ko. Grabe din ang pagod na mararamdaman mo kahit magwalis ka lang. Dahil sa sobrang init ng panahon. Tag-ulan na pero grabe pa rin ang init. Triple pa ang nararamdaman kong init dahil buntis. Wala naman kasing masyadong puno rito sa lugar namin. Kaya mahirap maghanap ng preskong lugar. Tapos nang maglaba ang ate kaya pinagtahi ko siya ng notebook niya. Para sa susunod na taon ay alam na niya ang kanyang gagawin. Enjoy naman siyang magtahi ng notebook niya. Di lang halata, excited na nga siyang pumasok dahil high school na siya. Minsan nagkwento siya sa akin, Ma, di na ako pagkakamalang high school kasi high school na talaga ako. Isa kasi siya sa matangkad sa kanilang klase ng grade 6 kaya napagkakamalan siyang high school. Kung napanood nyo yung ilang videos na kasama namin yung papa namin, makikita ninyo na yung ate namin ang girl version ng papa namin. Sabi ko nga, hindi baling kamukha mo na yung mga anak natin. Basta sa akin yung height. Lugi naman ako pag pati yung height kanya. Mas matangkad kasi ako kaysa sa mister ko. Pag nakahiga lang kami magka-height, ay shish! Hinayaan ko muna ang atin na magtahi ng notebook niya. Siyempre, magmumuni-muni muna ako. Pero gusto ko nang matulog. Kaya humiga-higa muna ako para matapos namin ang pagtatahi. Pag di natapos to, tatamarin na naman ako for sure. Stage. Tapos, mag-introduce yourself, pipila sila. Pagkatawag pangalan, maglilipad ka sa section. Tapos, pag nasa classroom na kayo, papalabasin kayo ng papel na maliit. Na yung one Index card. index card pa yun. Hindi 1/4. One-fourth. Tapos, sulat yung pangalan nyo doon. Tapos, wala na kayo gagawin. Maglalaro na lang yung paper. Maglalaro na lang. Mag-aayos pa ng schedule yung mga teacher. Yung kwento ng ate, yan daw ang gagawin nila sa pasukan, kwento rin ng kaibigan niya. Ako na nga ang tumapos ng pagtatahi. Paalam na kasi ang ate na makikipaglaro na daw siya. Hinayaan ko na din. Biniling ko na lang na wag siyang lalayo. At sinusunod naman niya. Natapos ko na nga ang pagtatahi. Nakagawa nga ako ng 4 na notebook. Salamat sa panonood. Bye-bye!